Ang hangin sa sitio Kangkong ay laging may dalang amoy ng piniritong mantika at dumi ng basurang hindi na alis. Sa gitna ng magugulong eskinita at naglalakihang mga barong-barong, doon nakatayo ang munting tirahan ni na Arke Gremory, isang 14 anyos na binatilyo na may mataas na pangarap ngunit kakarampot na buhay. Ang kanilang bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping plywood at luma na yero, sapat lamang para silungan nilang mag-ina. Ulila na sa ama, si Arke. 5 taon na ang nakalipas nang kinuha ng sakit ang kanyang tatay Joven, isang karpinterong nagtrabaho ng husto para lang maitawid ang pang-araw-araw na pamangailangan nila. Ang alaala ni Tatay Joven ang naging gasolina ni Arke upang patuloy na mangarap. Ang pagmamahal nila ay hindi na melodramatic o puno ng drama. Ito ay mature at supportive. Palagi silang naglalaan ng oras sa isa't isa, tinitiyak na ang pressure ng corporate world ay hindi makakasira sa kanilang bond. Arke, thank you for reminding me of what's truly important. Kung wala ka, baka malunod ako sa pressure na ito. Salamat sa pagiging anchor ko. Bulong ni Vanya sa isang date night nila. Ako ang dapat magpasalamat, Vanya. Dahil sa'yo, nakukuha ko ang best education at nakikita kong masaya ang nanay ko. Dahil sa'yo, ang pangarap ko ay malapit nang matupad, sagot ni Arke. Sa huling bahagi ng taong iyon, naghahanda na si Arke para sa kanyang thesis defense at board exam. Palaging nagbibigay ng inspirasyon si Arke kay Vanya sa bawat desisyon niya sa kumpanya. Sa tingin ko, Vanya, kailangan nating i-repurpose ang ilang commercial spaces sa residential para sa lower-income families. Mas stable ang demand ng pabahay. Tandaan mo ang ethos ng Altesa. Hindi lang pera, kundi serbisyo sa komunidad. Payo ni Arke, gamit ang kanyang architectural planning at social awareness. Ang payo ni Arke ay instrumental sa tagumpay ni Vanya. Ang kanilang professional relationship ay naging complementary. Bumaba ang stress level ni Vanya dahil sa suporto ni Arke. Ang kanilang romantic relationship ay lalong gumanda at tumatag. Hindi na sila nagmamadali. Ang focus nila ay ang paglago ng kanilang career at personal development. Nagtapos siya ng business management at agad siyang itinalaga ni Don Silvano bilang junior executive ng Altesa Group. Ang kanyang intelligence at strategic thinking ay nagdala ng panibagong sigla sa kumpanya. Nilinis niya ang kumpanya mula sa mga loyalis ni Tito Lucius at nagtatag ng mas transparent na management. Arke, ang sales report natin sa commercial division ay bumaba ng 2% dahil sa bagong policy ng gobyerno. Ano sa tingin mo ang countermeasure natin? Tanong ni Vanya kay Arke habang nagdi-dinner sila sa labas. Kahit na arkitekto si Arke at business executive si Vanya, palagi silang nagko-consult sa isa't isa. Si Arke ay nagbibigay ng fresh perspective at innovative solution sa mga problema ni Vanya. Ang dating maliit na karinderya sa Bakuran ay naging isang mid-size restaurant na ngayon na tinatawag na Esme's Home Kitchen at kilala sa buong Dasmariñas. Si Aling Esme ay isa ng respected entrepreneur at may stable na kita. Anak, tingnan mo ang financial statement natin itong buwan. Ang ganda ng profit. Sabi ko na, ang branding na ginawa mo ay epektibo. Tuwang-tuwang sabi ni Aling Esme habang tinitingnan ang reports na inihanda ni Arke. Magaling ka, Nay. Ako na ang bahala sa design ng second branch natin. Biro ni Arke. Ang karinderya ni Esme ay naging simbol ng kanilang matagumpay na pag-ahon mula sa kahirapan. Samantala, si Vanya ay nagpapakita ng kanyang galing sa corporate world. Ang buhay ni na Arke at Vanya ay patuloy na umuusad sa landas ng tagumpay at pagmamahalan. Si Arke ay 20 anyos na at nasa huling taon na ng kanyang architecture course. Sa loob ng 3 taon, napanatili niya ang pagiging top student sa kanyang universidad. Ang kanyang dedikasyon ay walang kapantay. Ang kanyang portfolio ay puno na ng mga innovative at practical na design projects, lalo na sa sustainable at affordable housing. Ang kanyang diligence ay nagbigay karangalan kay Vanya at Don Silvano. Kasabay ng kanyang pag-aaral, umasenso rin ang buhay ng kanyang ina. Ang karinderya ni Esme,
sa tulong ng capital at marketing advice mula sa isang kaibigan ni Vanya sa business school. Ya side character sa kwento ay lumaki. Mula noon, ang kanilang relasyon ay naging opisyal at hindi na itinatago. Si Arke ay proud na boyfriend ni Vanya at si Vanya naman ay proud na future CEO na minamahal ang isang scholar na may puso at utak. Ang social gap ay nabura ng pagmamahal at paggalang. Bago magtapos ang gabi, sinabi ni Vanya kay Arke, "Simula ngayon, kasama nga na sa bawat board meeting ko, Arke. Hindi para makialam, kundi para inspirasyon ko. Patunayan natin sa lahat na walang imposible sa pag-ibig." Ang gabing iyon ay tanda ng triumphant return ni Vanya at ang formal na pagpasok ni Arke sa mundo ng Altesa. Ang kanilang love story ay legitimized na at handa na silang mag-focus sa kanilang propesyon at paglago. 3 taon pa ang lumipas. Don Silvano, Vanya, Altesa family, maraming salamat po. Simula ni Arke ang kanyang boses ay matatag. Ang pagtanggi ko sa posisyon ay hindi dahil sa pagtaanggi sa inyong kabutihan. Ginawa ko po iyon dahil totoo po ang aking pangarap na maging arkitekto. Nais ko pong patunayan sa inyong lahat, lalo na kay Vanya, na hindi po ako naghahangad ng yaman. Ang tanging hangad ko po ay pagmamahal at magandang buhay para sa aking ina. Ang yaman na nakikita ko ay ang opportunity na ibinigay niyo sa akin para makapagtapos at maging architect. Ang speech ni Arke ay humble at sincere at nagbigay ito ng malalim na impresyon sa lahat ng naroroon. Ang mga Altesa board members ay impressed sa integrity ni Arke, isang trait na bihira sa corporate world. Kailangan itong i-share sa kanyang dating komunidad. Kaya naman iniaalok ng Altesa Foundation ang isang full educational scholarship program para sa lahat ng mga karapat-dapat na kabataan sa Sitio Kangkong bilang pagpupugay sa pinanggalingan ni Arke. Nagpalakpaan muli ang mga tao at napaluha si Arke sa galak. Ang kanyang legacy ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa komunidad na bumuo sa kanya. "Arke," sabi ni Don Silvano, habang nag-abot ng isang plaque ng appreciation. "Nag-alok ako sa iyo ng posisyon at tinanggihan mo. Kaya naman mas pinahahanga mo ako. Ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng tao rito?" Huminga ng malalim si Arke. Alam niya na ito ang kanyang chance na linawin ang kanyang intensyon. Tumingin si Vanya kay Arke at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. "Pinapakilala ko sa inyo si Arke Gremory. Ang binatang ito na dati ay nagtitinda lang ng kakanin para makapag-aral, ay ang bayani na nagligtas hindi lang sa akin, kundi sa legacy ng Altesa Group. Siya ang taong nagligtas sa akin, at higit sa lahat, siyang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang lahat ng pagsubok." Nagpalakpakan ang lahat. Naging emotional si Aling Esme at pinunasan niya ang kanyang luha. Lumapit si Arke sa podium at niyakap si Vanya. Ang yakap na iyon ay symbolic. Hindi lang ito pasasalamat, kundi pagmamahal at commitment. Hinarap ni Don Silvano ang audience at nagpahayag ng isang pampihirang proclamation. Ang kabayanihan ni Arke ay hindi lang dapat para sa amin. Si Don Silvano, bagamat matamlay pa, ay naroon nakaupo sa tabi ng podium at nakangiti. Si Arke ay nakasuot ng isang suit na binili ni Vanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na bilong siya sa ganitong uri ng setting, hindi dahil sa damit, kundi dahil sa respeto na ipinapakita sa kanya. Dumating ang climax ng gabi. Tumayo si Vanya sa podium, mas confident at poised kaysa dati. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng autoridad. Isang tunay na heres at leader. Ladies and gentlemen, simula ni Vanya. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa Altesa. Ito ay para sa isang ordinaryong tao na nagpakita sa amin ng pambihirang tapang at katapatan. 2 beses niya akong iniligtas at ang kanyang kabutihan ang naging ilaw sa gitna ng kadiliman ng pamilya namin. Ang kabanata ng panganib ay natapos at ang kabanata ng paglago ay nagsisimula na. Pagkaraan ng 1 buwan, mula nang maaresto si Tito Lucius at ang mga kasabwat niya, inorganisa ng Altesa Group ang isang grand at exclusive na appreciation party sa isa sa kanilang ballrooms sa Makati. Ang okasyong ito
ay hindi lamang para ipagdiwang ang pagkakabawi ni Vanya sa kontrol ng kumpanya, kundi para formal na kilalanin si Arke Gremory sa kanyang kabayanihan. Ang party ay dinaluhan ng mga board members, executives ng kumpanya at ilang miyembro ng pamilya Altesa, maliban sa kampo ni Lucius siyempre. Naroon din sina Aling Esme na elegante sa kanyang terno na binili ni Vanya at sina Jana at Migs na proud na kasama ni Arke. Gusto ko pong maging asset sa Altesa Group dahil sa aking propesyon, hindi dahil sa security services o utang na loob. Magiging loyal po ako sa inyo, sa Altesa at kay Vanya, sa aking sariling paraan, sa pamamagitan ng pagiging matagumpay na arkitekto. Nakangiti si Don Silvano. Ang lalaki mong bata ka, Arke. Ang pride mo at ang determinasyon mo ay tunay na inspirasyon. Hinihiling ko lang na tapusin mo ang iyong pag-aaral. Hindi ko pipilitin ang pasya mo. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng malalim na inspirasyon sa kanilang dalawa. Si Arke ay lalong naging matatag sa kanyang academic goals at si Vanya naman ay lalong naging matapang sa pagharap sa corporate world. Ang kanilang relasyon ay naging bond na hindi na basta-bastang masisira. Kailangan kong pangunahan ang kumpanya at linisin ang lahat ng bakas ni Lucius. Ito ang laban ko. Pagkalipas ng ilang araw, nang magsimula ng bumuti ang kalagayan ni Arke, binisita siya ni Don Silvano. Arke, anak, sabi ni Don Silvano, na may malaking pasasalamat. Wala akong salita. Utang namin sa iyo ang Altesa Group bilang kantimpala at pagkilala sa iyong tapang. Gusto kong ialop sa iyo ang posisyon bilang security consultant sa Altesa Group. Malaking sweldo at full benefits. Kailangan namin ng isang taong matapang at loyal tulad mo. Ngunit nagdesisyon si Arke. Don Silvano, maraming salamat po sa offer. Ngunit magalang ko po itong tinatanggihan. Ang pangarap ko po ay maging arkitekto. Kailangan kong tapusin ang architecture. Gusto kong makita niyo na ang pagmamahal ko ay hindi nakadepende sa yaman mo. Gusto kong maging pantay tayo, gaya ng gusto mo nun. Kapag nakatapos ako, formal akong manliligaw sa iyo at magiging matatag ang relasyon natin. Ngumiti si Vanya. Alam ko, Arke, at hihintayin kita. Pero huwag mong kalimutan, pantay na tayo ngayon. Ang kabutihan mo ay mas malaking kayamanan kaysa sa Altesa. Ikaw ang lakas ko. Ipinahayag ni Vanya ang kanyang pasya. Sa ilalim ng pangyayaring ito, napagtanto niya na hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtatago. Kailangan niyang harapin ang responsibilidad sa Altesa Group. Kailangan kong maging CEO, Arke. Kung hindi, paulit-ulit na lang itong mangyayari. Ikaw lang ang taong nagpakita sa akin ng tunay na kabutihan sa gitna ng lahat ng gahaman sa paligid ko. Ipinagtapat ni Vanya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa wakas, ipinagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Hinawakan ni Arke ang kamay ni Vanya at ang kanyang mga mata ay nagsalita ng pag-ibig. Mahal din kita, Vanya. Sa simula pa lang, sa kanto pa lang. Pero natatakot akong baka mahiya ka sa akin, sa aking pinanggalingan. Hinding-hindi ako mahihiya, Arke. Ikaw ang totoong kayamanan, tugon ni Vanya. Sa sandaling iyon, nagkaroon sila ng seryosong usapan tungkol sa kanilang kinabukasan. Ipinahayag ni Arke ang kanyang desisyon na maging seryoso sa pag-aaral at sa kanilang relasyon. Gusto kong maging karapat-dapat sa iyo, Vanya. Ang dalaga ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay. Ang mga mata ay puno ng relief at paghanga. Arke, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan ulit. 2 beses mo na akong iniligtas. Kung hindi dahil sa iyo, baka napirmahan ko na ang waiver at nasira na ni Lucius ang Altesa. Bulong ni Vanya. Ang boses ay puno ng sincerity. Wala iyon, Vanya. Ang importante, ligtas ka. Yan ang pinakamahalaga, sagot ni Arke, habang pilit nangungingiti. Doon, sa gitna ng vulnerability at admiration, ang matagal na nilang pinipigilang emosyon ay biglang lumabas. Tumingin si Vanya kay Arke at ang kanyang mga mata ay naging liwanag. Arke, mahal kita. Hindi lang bilang tagapagligtas. Mahal kita dahil sa iyong puso, sa iyong tapang at sa iyong sincerity. Si Arke ay pagod, nasugatan, ngunit may matinding kaligayahan. Ang kanyang kabayanihan ay nagdala sa kanya sa isang desperate situation.
Ngunit ito rin ang nagligtas kay Vanya at sa Alteza Group. Ang dating tindero ng kakanin ay nagligtas sa Harris mula sa kanyang gahamang tiyuhin. Ang climax ay natapos na at ang kabanatang ito ay nagbukas sa isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Dinala sina RK at Vanya sa isang pribadong ospital na pag-aari ng Alteza Group para sa medical treatment at debriefing. Ang mga sugat ni RK ay tinahi at inalagaan ng pinakamahuhusay na doktor. Sa kabila ng kanyang pisikal na sakit, ang kanyang espiritu ay mataas dahil ligtas si Vanya. Sa loob ng private room ni RK, nag-iisa silang nag-uusap ni Vanya. Nang malaman ni Don Silvano na nawawala si Vanya, ipinag-utos niya ang full security mobilisasyon, kasabay ang pagtawag sa mga trusted police. "Arke, pakiusap, ibaba mo ang baril!" Pakiusap ni Vanya. Dahan-dahang ibinaba ni Arke ang baril, habang ang kanyang puso ay tila sasabog. Si Tito Lucius, na nagtatangkang tumakas, ay mabilis na sinunggaban ng pulisya. Si Lando at ang mga bodyguard ay naaresto rin. Nang makita ni Tito Lucius si Arke, galit na galit siyang sumigaw, "Papatayin kitang bata ka! Huwag mong kalilimutan ang mukha ko!" Ngunit huli na ang lahat. Ang evil plot ni Tito Lucius ay nabigo. Agad na nilapitan ni Vanya si Arke, niyakap ng mahigpit at umiyak, "Ligtas na ako, Arke! Ligtas na tayo!" Bulalas ni Vanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, may hawak siyang baril at ang kanyang kamay ay nanginginig. Nagtangkang gumamit ng baril si Tito Lucius, ngunit naagaw ito ni Arke. "Huwag kang gagalaw, Lucius! Bitawan mo siya!" Sigaw ni Arke, habang itinutok ang baril kay Tito Lucius. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng dagundong sa labas. Isang malakas na ingay ng sirena ang umalingaw-ngaw. Biglang bumukas ang malaking steel door ng warehouse at pumasok ang mga pulis. Kasunod ang ilang Alteza security team na pinamumunuan ni Attorney De La Cruz. "Wala nang gagalaw! Sumuko na kayo!" Sigaw ng isang opisyal ng pulisya. Nakahinga ng maluwag si Vanya. Si Don Silvano pala, sa kabila ng kaniyang karamdaman, ay nakahinga ng hinala kay Tito Lucius at inutusan si Attorney De La Cruz na i-monitor ang bawat galaw nito. Sigaw ni Tito Lucius, nangiting-ngiti habang hawak ang isang lighter. Nakita ni Arke na tinangkang sunugin ni Tito Lucius ang mga documents na katabi ni Vanya. Gumawa si Arke ng isang desperadong aksyon. Tumakbo siya, gamit ang lahat ng kanyang lakas at sinunggaban ang lighter mula sa kamay ni Tito Lucius. Sa scuffle, nabitawan ni Tito Lucius ang lighter at isang maliit na Glock na nakatago sa kanyang jacket. Buon, nagkaroon ng gulo. Hinarang ni Arke si Tito Lucius. "Hindi mo siya masisira. Hindi mo makukuha ang Alteza," galit na sigaw ni Arke. "Wala kang karapatan. Papatayin kita, bata." Sigaw ni Tito Lucius na handa ng sumuntok. Sinubukan ni Tito Lucius na abutin ang baril sa sahig. Ngunit mas mabilis si Arke, mabilis niyang dinampot ang baril. Alam ni Arke na ang kanyang goal ay hindi ang pabagsakin ng lahat, kundi ang abalahin sila para makahanap ng paraan si Vanya. "Huli ka, bata!" Sigaw ni Lando, habang sinubukan siyang sipain. Sa isang iglap, nakailag si Arke at sinunggaban ng isang matigas na steel pipe na napalatag sa sahig. Isang reminder ng kanyang unang laban. Ginawa niyang sandata ang pipe at ipinukol sa tuhod ni Lando. Napahiyaw sa sakit si Lando at napahiga. Ngunit ang dalawang bodyguard ay mabilis na sumugod. Isinuntok ng isa ang mukha ni Arke at tumalsik siya sa isang pader. Naramdaman ni Arke ang mainit na dugo na dumaloy sa kanyang labi. Nasugatan siya, ngunit ang sakit ay nagbigay lang sa kanya ng panibagong lakas. "Wala ka pa rin, Arke. Ang tapang mo ay hanggang diyan lang." Ang kanyang puso ay mas matibay pa sa anumang gusali na kanyang dinisenyo. Hinarap ni Arke si Lando at ang dalawang bodyguard ni Tito Lucius na mayroong desperadong tapang. Ang sigaw ni Vanya ang tanging musika sa kanyang tainga. "Arke, tumakas ka na! Huwag mo nang gawin to!" Sigaw ni Vanya habang pinipilit kumawala sa mga tali. "Hindi, Vanya! Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama," tugon ni Arke. Sumugod si Lando, "Ang labanan ay hindi pantay."
Si Lando ay trained at mas malaki. Ngunit si Arke ay may pambihirang bilis at street smarts na natutunan niya sa sitio Kangkong. Sa halip na makipagsuntukan, ginamit ni Arke ang kanyang galing sa pag-iwas. Tila isa siyang anino na umiiwas sa bawat suntok at sipa. Hayaan mo na si Vanya. Matapang na sabi ni Arky. Tumingin si Tito Lucius kay Arky, nagtataka. Sino ka? Ikaw ba yung scholar at boyfriend ni Vanya? Ang lolo mo ang nagligtas sa kanya noon, hindi ba? Pathetic! Haha! Tawa ni Tito Lucius na puno ng contempt. Wala kang pakialam kung sino ako. Ang mahalaga, ililigtas ko siya. Tugon ni Arky. Ililigtas? Ikaw? Isang basang sisiw lang sa sityo Kangkong? Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang backup. Haha! Lando! Harapin mo ang batang ito. Turuan mo siya ng leksyon bago ko tuluyang tapusin ang eres na ito. Utos ni Tito Lucius. Humarap si Lando kay Arky. Ang kanyang mata ay punong-puno ng galit at contempt. Ang climax ay nagsimula na at si Arky ay handang harapin ang huling laban kahit pa ito ang maging katapusan niya. Akala mo ba mapipigilan mo ako sa board meeting? Hindi! Ngayon, lagot ka! Kapag napirmahan mo ang waiver na ito, akin na ang Alteza Group at maaari na tayong maglaro. Malakas na sabi ni Tito Lucius. Hinding-hindi ko pipirmahan yan, Lucius. Hindi mo makukuha ang Alteza. Walang karapatan ang tulad mo. Matapang na sagot ni Vanya. Wala akong karapatan? Tingnan natin. Sa tingin mo ba ay wala akong magagawa? Sininghalan ni Tito Lucius si Vanya at tangkang saktan ang mukha nito. Ngunit umatras siya nang makarinig ng ingay. Lumabas si Arke mula sa anino. Ang kanyang presensya ay unexpected at nagdulot ng tensyon sa loob ng warehouse. Bitawan mo siya, Lucius. Walang kinalaman ang Alteza sa akin at lalong wala akong kinalaman sa pamilya mo. Babalik po ako, Arke. Hindi niya binanggit ang lokasyon para protektahan sila. Agad siyang nagtungo sa North Harbor gamit ang kaunting pera niya sa bulsa. Pagdating niya sa North Harbor Industrial Zone, natagpuan niya ang Warehouse 7. Ang lugar ay tahimik at nakakatakot. Puno ng kalawang angyero at may mga nakaparadang luma at itim na van sa labas. Nag-ingat si Arke sa pagpasok gamit ang isang sirang bintana sa likod. Sa loob, nakita niya ang isang melodramatic na eksena. Si Vanya ay nakatali sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay uno ng takot, ngunit may tapang. Sa harap niya ay nakatayo si Tito Lucius na may maniacal smile sa labi. At kasama niya si Lando at ang ilang bodyguard na mukhang ex-military. Tingnan mo nga naman, Vanya, ang tapang-tapang mo. Ang abandonadong warehouse sa North Harbor, isang dating asset ng Alteza, ay madalas ginagamit para sa discreet at illegal operations. Hindi na nag-aksaya ng oras si Arke. Alam niyang hindi siya dapat pumunta ng mag-isa. Ngunit ang tawagin si Migs ay risky dahil baka maabala ang response time. Ang Alteza Security ay compromised at may kaluluwa si Tito Lucius sa loob. Kailangan niyang umaksyon agad. Ang kanyang pag-ibig at sense of responsibility ang nagtulak sa kanya. Umuwi muna si Arke sa Cavite para makapag-iwan ng note sa inang si Aling Esme at sa kaibigang si Jana. Nay, Jana, may emergency po. Si Vanya po ay nasa panganib. Kailangan ko po siyang iligtas. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Huwag na huwag po kayong susunod o tatawag ng pulis. Delikado po. Pumasok siya gamit ang duplicate key na ibinigay sa kanya ni Vanya para sa emergency. Ang apartment ay tahimik. Ngunit may mga palatandaan ng pagmamadali at gulo. May basag na tasa ng kape at nakakalat ang ilang documents sa sahig. Vanya, nandyan ka ba? Tawag ni Arke habang nag-iingat. Nakita niya ang isang maliit at kakaibang device na nakasabit sa bedside table. Ito ay isang GPS tracker na ginagamit ng Alteza Group para sa kanilang luxury vehicles. Sinadya ni Vanya na iwanan iyon. Sa ilalim ng tracker, may isang maliit na note na nakasulat, Warehouse 7, North Harbor Industrial Zone. Lucius, mag-ingat ka, A. Doon, kinumpirma ni Arke ang kanyang takot. Binihag si Vanya ni Tito Lucius. Ang kanyang pag-aalala ay nagiging katinuan. Nagdesisyon si Arke na kailangan niyang hanapin si Vanya bago pa ito mahuli ng gahaman nitong tiyuhin. Alam niya na ang kanyang architectural skills ay hindi makakatulong dito, kundi ang kanyang tapang at pagmamahal kay Vanya.
Ang biglaang pagkawala ni Vanya sa komunikasyon ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Arke. Alam niyang hindi iyon normal. Ang hinala niya kay Tito Lucius ay lalong lumakas nang maging evasive si Attorney De La Cruz sa kanyang mga tanong. Ang pagtahimik ni Vanya ay malinaw na senyales ng panganib. Kinabukasan, pumunta si Arke sa apartment ni Vanya sa Maynila na secretly binigay ni Don Silvano. Alam ni Arke ang location dahil minsan ay dinala siya roon ni Vanya. Alam ni Arke na ang pride ni Vanya bilang heiress ay nanitutulak sa kanya sa panganib. Pagkaraan ng 2 araw, biglang naputol ang komunikasyon ni Arke kay Vanya. Hindi na nagre-reply ang dalaga sa kanyang mga tawag at text messages. Nag-alala ng husto si Arke. Tinawagan niya si Attorney De La Cruz, pero ang sabi lang, busy si Vanya sa isang importanteng meeting. Kinabahan si Arke. Alam niya na may masamang nangyayari. Naisip niya na nagpatuloy si Vanya sa kanyang plano na harapin si Tito Lucius. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Hindi ako pwedeng manatiling nakatunganga lang. Bulong ni Arke sa sarili. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa construction sites ng Altesa gamit ang mga natutunan niya sa anyang internship. Umaasa na makakita ng bakas ni Vanya. Agad na sumalungat si Arke sa ideya. Ano? Vanya, baliw ka ba? Delikado yan. Nakita mo na ang ginawa niya sa akin. Isang simpleng scholar lang ako. Ikaw, ang heres, ay mas lalong target niya. Huwag kang pakikipagkita sa kanya nang walang backup. Kailangan ko, Arke, kung magpapatalo ako sa takot, tuluyan ng babagsak ang Altesa. Ito ang laban ko, pilit ni Vanya. Nang hindi maumbinsi si Vanya, nag-alala ng husto si Arke. Alam niyang seryoso si Tito Lucius. Ang galit ni Lando at Bruto ay patunay na handa si Tito Lucius na gumawa ng marahas na aksyon. Vanya, makinig ka. Huwag kang mag-iisa. Kung makikipagkita ka sa kanya, siguraduhin mong may mga security ka na hindi compromised. Pakiusap ni Arke. Ang usapang iyon ang nagdulot ng tensyon sa kanilang dalawa. Sa ngayon, pinipilit ni Tito Lucius na pabagsakin ang stock prices ng kumpanya at akusahan si Don Silvano ng financial mismanagement. Kaya pala, si Lando ay disgruntled na empleyado. Siguradong ginagamit siya ni Tito Lucius para manakot, lalo na sa'yo. Dahil ikaw ang taong malapit sa akin, ikaw ang weak spot ko. Sabi ni Vanya, puno ng pag-aalala. Huwag mong sabihin iyan, Vanya. Hindi ako weak spot. Ako ang protektor mo, tugon ni Arke. At pilit niyang pinatibay ang loob ni Vanya. Ano ang plano mong gawin? Kailangan kong makipagkita sa kanya, Arke. Sa board meeting sa susunod na linggo. Haharapin ko siya ng personal. Kung hindi, baka masira niya ng tuluyan ang Altesa Group. Kailangan kong ipagtanggol ang legacy ng pamilya namin. Sabi ni Vanya, determinado ang kanyang boses. Malinaw na operatibe siya ni Lando ngayon. Ang tanong, sino ang mas mataas sa kanila? Sino ang boss na nabanggit ni Lando? Tanong ni Migs habang nag-iisip. Hindi nagtagal, nagbigay ng sagot si Vanya mismo. Sa isang video call nila ni Arke, sinabi ni Vanya ang kanyang pagdududa. Arke, sigurado akong si Tito Lucius ang nasa likod nito. Si Lucius Altesa ang nakadabata at nag-iisang kapatid ng papa ko at tiyuhin ko. Ngunit simula nang maospital si Lolo Silvano dahil sa cardiac arrest noong nakaraang taon. Ginawa niya ang lahat para sirain ang Altesa Group at makuha ang pamumuno. Ipinaliwanag ni Vanya na si Tito Lucius ay matagal nang naiinggit sa kanyang ama at lolo. Siya ang black sheep ng pamilya, matalino, ngunit gahaman at ruthless. Agad na kumilos ang kanyang kaibigang si Migs at pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon sila ng lihim na pagpupulong sa bahay ni Arke. Okay, Arke, tumpak ang hinala mo. Simula ni Migs habang inilalatag ang ilang documents at litrato sa lamesa. Ito si Lando. Ang buong pangalan niya ay Orlando Lando Santos. Dati siyang head of security sa isa sa mga construction sites ng Altesa Group. Pero pinatalsik siya ni Don Silvano 5 taon na ang nakalipas dahil sa korupsyon at paglalabas ng sensitibong impormasyon sa mga kalaban ng Altesa. May grudge siya sa pamilya. Ibig sabihin, alam ni Lando ang lahat tungkol sa Altesa Group, kaya pala mayabang siya. Tugon ni Arke habang tinitingnan ang litrato ni Lando. Eksakto. At si Bruto?
Nalaman namin na si Lando ang naglabas ng piyansa niya. Ang kabutihan niya ay nagdala sa kanya sa gitna ng Alteza Family War. Naging target siya dahil siya ang protektor ni Vanya at asset ng Alteza Group. Ang atake ay nagbigay ng determinasyon kay Arke. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga kontrabida. Ang pangako niya kay Vanya ay mas matibay pa sa anumang batik ng takot. Kailangan niyang maging malakas at matalino para protektahan ang kanyang sarili at si Vanya. Ang labanan ay nagsimula na at ang bawat hakbang ay crucial. Matapos ang insidente ng pag-atake, lalong naging maingat si Arke. Ang kanyang pag-aaral at part-time internship ay nagpatuloy, ngunit ang kanyang isip ay laging nakatuon sa paglutas ng misteryo sa likod ni Bruto at Lando. Hindi niya pinalagpas ang sinabi ni Lando tungkol sa boss nila at sa Alteza. Pag-uwi ni Arke, agad niyang tinawagan si Migs, ang kanyang kaibigan na computer savvy at may koneksyon sa pulisya. Migs, kailangan ko ng tulong mo. Nalaman ko na ang mga taong umaatake sa akin ay inuutusan ng isang boss. Nabanggit nila ang Alteza. Sigurado akong konektado ito kay Tito Lucius, paliwanag ni Arke. Huminahon ka muna, Arke. Sige, gagamitin ko ang connections ng tatay ko. Ako na ang bahala sa background check ni Lando at Bruto. Sa tingin ko, ang simple assault na ito ay magiging lead sa mas malaking conspiracy, tugon ni Migs. Ang pangyayaring ito ay nagpatunay kay Arke na ang kanyang buhay ay hindi na lang tungkol sa kakanin at arkitektura. Sinipa siya ni Bruto sa tagiliran. Ngunit bago pa man makasuntok si Lando, mabilis na tumayo si Arke at tumakbo papunta sa pinakamalapit na bahay. Kumatok siya ng malakas. "Tulungan niyo po ako! May nambubugbog po sa akin! Pulis! Pulis!" sigaw ni Arke. Ang ingay ay nakaakit sa atensyon ng mga kapitbahay sa subdivision. Lumabas ang isang lalaki at isang babae. Dala ang isang baseball bat. Nang makita ni Bruto ang mga tao, nagdesisyon silang tumakas. "Umalis na tayo, Lando. Hindi ito sulit," sigaw ni Bruto. "Hindi pa tayo tapos, Arke. Mag-ingat ka," banta ni Lando habang tumatakas sila sakay ng isang motorcycle. Naiwan si Arke, pagod at may pasa sa tagiliran. Ang mga kapitbahay ay agad na tumawag ng pulis. Sa pagdating ng pulisya, nagbigay ng detalyadong salaysay si Arke. "Nanggaling siya sa Alteza. Kailangan nating iparamdam sa kanya ang galit ng ating boss," seryosong sabi ni Lando. Nagulat si Arke. "Ating boss? May nag-utos sa inyo? Sino?" tanong ni Arke. Naramdaman ang lamig sa kanyang tiyan. "Hindi na mahalaga yon, bata. Ang mahalaga, pinaglalaruan ka lang ng Alteza at kailangan nating ipakita kay Vanya Alteza na hindi ligtas ang alaga niya," sagot ni Lando at nagbigay ng senyas kay Bruto na umaksyon na. Nagsimula ang pag-atake. Sinubukan ni Arke na gumanti. Gamit ang mga natutunan niya sa self-defense na napanood niya sa mga video at ang kanyang natural agility. Naisip niya na delikado ang sitwasyon dahil ang mga ito ay hindi lang mga tambay kundi may misyon. Sinubukan niyang gumawa ng ingay. Sa labanan, natumba si Arke. Matapang na tanong ni Arke habang pinipilit na maging kalmado. "Ang kailangan ko, ang ganti. Dahil sa iyo, nakulong ako ng ilang buwan at naging most wanted pa sa Sitio Kangkong. At dahil din sa iyo, nawalan ako ng trabaho. Ang lakas mo ngayon biglang naging mayaman, nakakolehiyo, dahil lang pala sa prinsesa mo." Galit na sigaw ni Bruto. "Wala akong kinalaman sa buhay mo. Umalis na kayo at huwag niyo akong guluhin," pilit ni Arke sa tabi ni Bruto. Humakbang ang bagong karakter, ang lalaking matigas ang mukha at may peklat sa kilay. Ito si Lando. Si Lando ay may air of professionalism, nakaiba sa crude na kilos ni Bruto. "Kailangan nating turuan ng leksyon ang binatang ito, Bruto." Isang gabi, bandang 9:00, pauwi na si Arke mula sa kanyang part-time internship sa isang maliit na drafting firm sa Dasmariñas. Naglakad siya sa isang medyo tahimik na daanan. Bitbit ang kanyang laptop bag na puno ng blueprints. Dito, naramdaman ni Arke na may sumusunod sa kanya. Pinabilis niya ang kanyang lakad, ngunit hinarangan siya ng 3 lalaki. At sa dilim, narinig niya ang isang pamilyar na boses. "Akala mo siguro nakalimutan ka na namin, Arke Gremori?" Napaatras si Arke. Ang nagsalita ay si Bruto.
ang leader ng mga tambay na kanyang nakalaban 2 taon na ang nakakaraan. Kasama niya ang dati niyang mga kasama at isang bagong muka na mas malaki at mas mukhang intimidating. Bruto, anong kailangan mo? Hindi na silent ang kanilang relasyon. Ito ay open at sincere. Ang muling pagtatagpo na ito ay nagbigay ng bagong sigla sa kanilang pag-asa at pagmamahalan. Ang 2 taon ng paghihintay ay sulit at ang kanilang connection ay mas tumibay pa. Ang seeds ng kanilang future ay naihasik na at handa na silang harapin ang mga pagsubok sa Altesa Group. Mula nang magkaroon ng regular na komunikasyon sina RK at Vanya, lalong tumibay ang determinasyon ni RK na mag-aral. Ngunit kasabay ng kaginhawaan at pag-asa, dumating din ang bagong serye ng panganib. Ang babala ni Vanya tungkol sa kanyang tiyuhin, si Tito Lucius, ay nagdulot ng unease kay RK. Dahil sa pagiging transparent ni Vanya sa kanyang buhay, mas naging alert si RK. Habang nag-uusap sila, naramdaman nila ang isang romantic tension sa pagitan nila. Hindi na lang sila benefactor at beneficiary. Sila ay magkaibigan na may malalim na koneksyon. Ang kanilang pag-uusap ay punong-puno ng pag-aalala para sa isa't isa, lalo na sa kalagayan ni Don Silvano. Medyo delikado ang sitwasyon, Arke. Si Tito Lucius ay nag-iipon ng lakas. Kailangan nating mag-ingat. Pakiusap, huwag kang lalayo sa Cavite. Huwag kang maglalabas ng mag-isa. Babala ni Vanya. Mag-iingat ako, Vanya. At salamat sa babala. Huwag kang mag-alala. Mananatili akong focused sa pag-aaral. Pero kung may kailangan ka, nandito lang ako, tugon ni Arke. Sa paghihiwalay nila, nagkaroon sila ng pangako na magiging regular ang kanilang komunikasyon. Sabi ko na nga ba, malayo ang mararating mo, sabi ni Vanya. Puno ng paghanga. Doon, ipinagtapat ni Vanya ang isang lihim kay Arke. Arke, ang scholarship mo ay hindi lang galing sa foundation. Ang extra allowance na natatanggap mo ay galing sa personal savings ko. Matagal ko nang inipon yun. Gusto ko kasing siguruhin na wala kang iisipin kundi ang pag-aaral mo. Personal investment ko yan sa future architect ng Pilipinas. Seryosong sabi ni Vanya. Napaiyak si Arke. Vanya, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Huwag kang magpasalamat. Iyan ang misyon ko, Arke. Ang kabutihan mo ang nagbigay daan sa aming pamilya para makita ang potensyal mo. Isa ka na sa pamilya, Arke, kahit hindi ka namin kadugo. Sagot ni Vanya. Mukhang busy ka sa Altesa Group. Umupo sila at nagkaroon ng formal ngunit intimate na pag-uusap. Ipinaliwanag ni Vanya na pumasok siya sa Altesa Group bilang executive assistant ni Don Silvano at nag-aaral din siya sa isang prestihiyosong universidad, umukuha ng business management. Nag-aaral siya habang pinoprotektahan ang lolo niya mula sa mga pakana ni Tito Lucius. Talagang naging matibay ka na, Vanya. Nakita ko na sa mga balita ang Altesa Group at laging may balita tungkol sa young heiress na si Vanya Altesa, sabi ni Arke. Ginagawa ko ang lahat, Arke. Lalo na ngayon dahil si Lolo Silvano ay medyo may sakit na. Kailangan kong manatiling malakas. Ikaw, kamusta ka? Nakita ko ang grades mo sa Altesa Foundation. Consistent ka sa pagiging Dean's Lister. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at excitement. Nagbago na si Vanya. Naging mas formal at makapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa ni Vanya. Vanya, ikaw ba yan? Tanong ni Arke. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Humarap si Vanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kalungkutan, ngayon ay may kislap at lakas. Ngunit nang makita niya si Arke, ang executive facade niya ay biglang nabasag. Isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Arke, Diyos ko, ikaw na ba talaga yan? Ang laki ng pinagbago mo? Bulas ni Vanya at tumayo upang makipagkamay. Ngunit sa halip, niyakap niya si Arke. Ang yakap ay sincere at puno ng pasasalamat. Siyempre ako to, matagal tayong hindi nagkita. Sagot ni Arke na hindi rin mapigilan ang ngiti. Formal ka na ngayon, ha? Abot-abot ang kanyang konsentrasyon.
Sinisiguro na perpekto ang bawat linya. Nang biglang may boses siyang narinig na matagal na niyang hinahanap-hanap. Ang boses ay malumanay ngunit may autoridad na. Yes, Attorney Almazan. Ang Altesa Group ay handang sumuporta. Ngunit kailangan nating tiyakin na walang leak ng financial data kay Tito Lucius. Ang kalusugan ni Lolo Silvano ay priority natin. Kaya kailangan nating maging discreet sa bawat hakbang. Napaangat ng tingin si Arke. Nakita niya ang isang babae na nakatalikod, nakasuot ng isang eleganteng blazer at may hawak na mamahaling telepono. Ang buhok nito ay mas mahaba at mas maayos kaysa dati. Ang kanyang tindig ay confident at executive. Walang duda, siya si Vanya Altesa. Mabilis na tumayo si Arke. Si Arke ay 2 ang anyos na at nasa 2nd taon na siya ng kolehiyo. Kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Architecture sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Salamat sa Altesa Foundation. Siya ay nananatiling isang top student. Tinitiyak na ang bawat sentimo na ginugol para sa kanyang pag-aaral ay sulit. Ang kanyang ina, si Aling Esme, ay masaya na dahil lumaki at lumago ang karinderya ni Esme. At nakilala na sa kanilang komunidad dahil sa malinis at masarap na luto. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nag-aaral si Arke sa isang modernong coffee shop malapit sa unibersidad. Nakalatag sa lamesa ang kanyang mga drafting tools at mga blueprints ng isang conceptual design para sa isang low-cost housing project. Sa tanong niya sa sarili, ang relasyon ni Arke at Vanya ay naging silent commitment. Nagtatrabaho si Arke ng husto. Umaasa na sa oras na magkita sila, proud si Vanya sa kanya. Ang kanyang pursuit of education ay hindi lang para sa sarili, kundi ara rin sa paniniwala ni Vanya sa kanyang potensyal. Patuloy siyang nag-iipon, hindi na para sa matrikula, kundi para sa future na kasama niya si Vanya. Alam ni Arke na ang kanilang kuwento ay hindi pa tapos. Ang mga susunod na taon ay magiging critical para sa kanyang pagiging arkitekto at sa muling pagtatagpo nila ni Vanya. Ang kanyang determinasyon ay bakal at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal para sa dalagang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. 2 taon pa ang lumipas. Lumalayo na siya sa kanyang dating nakagawian at ang bawat araw ay may bagong pag-aaral at bagong paglago. Sa kabila ng kaginhawaan na dinala ng pamilya Altesa, hindi niya kailanmang nakalimutan si Vanya. Wala silang direktang komunikasyon. Ang Altesa Foundation lang ang nagbibigay ng update sa kanyang allowance at academic performance. Ngunit ang alaala ni Vanya ang nag-udyok sa kanya para maging determinado. Madalas, initingnan niya ang picture na nakuha niya mula sa isang newspaper clipping tungkol sa pag-alis ni Vanya sa Sitio Kangkong. Sa larawan, nakikita niya ang matanghalian na tingin ni Vanya at doon, naalala niya ang pangako na magkikita silang muli. Kailan kaya siya babalik? Kaya ko na ba siyang harapin? Magiging pantay na ba kami ng kalagayan? Gaya ng gusto niya? Mas malinis at mas malaki ang kita nila ngayon na nagbigay daan para maging financially stable sila. Si Arke ang tumutulong sa pagde-design ng mga menu board at sa inventory. Anak, masarap ba ang bagong luto kong adobo? Mukhang malakas ang benta ngayon ha? Masayang tanong ni Aling Esme. Sobrang sarap, Nay. Ang galing mo talaga. Pero Nay, pwede po bang sa susunod, gumawa tayo ng logo para sa karinderya natin? Gusto kong gawing branding na tayo, Nay, suhestyon ni Arke. Ang buhay nila ay naging mas tahimik at produktibo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arke na lumalaki at gumagaling siya. Ang kanyang mga pangarap ay hindi na lang guhit sa lumang papel. Ito ay foundation na ng kanyang kinabukasan. Arke, hindi ko maintindihan ang trigonometry na ito. Paano mo na-solve ang problemang ito ng napakadali? Tanong ni Jana isang hapon habang nag-aaral sila sa library. Madali lang yan, Jana. Kung iisipin mo na ang mga angle na ito ay parang beans ng isang gusali, mas madali mong maiintindihan ang function nila. Paliwanag ni Arke na enthusiastic sa pagtuturo. Kahit kailan talaga, architect in the making ka na, Arke. Biro ni Migs.
Pero seryoso, salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, baka bagsak na ako sa math. Hindi lang sa pag-aaral nagbago si Arke. Patuloy siyang tumutulong sa kanyang ina. Sa tulong ng perang ibinigay ni Don Silvano na kapital para sa negosyo, nagtayo si Aling Esme ng maliit na karinderya sa bakuran nila na pinangalanang Karinderya ni Esme. Pinili niyang mag-aral sa isang pribadong eskwelahan na may mataas na standard dahil gusto niyang ihanda ang sarili para sa kanyang pangarap na kursong arkitektura sa kolehiyo. Sa una, naramdaman ni Arke ang social barrier dahil sa pinanggalingan niya. Iba ang pananamit, iba ang pananalita, at iba ang antas ng pamumuhay ng kanyang mga kaklase. Ngunit ang kanyang sincerity at humility ay naging susi para siya ay matanggap. Dito niya nakilala sina Jana at Migs, na naging kaibigan niya. Si Jana ay isang tahimik at matalinong babae, mahilig sa arts at literature, at anak ng isang guro. Si Migs naman ay isang friendly at outgoing na lalaki, computer savvy, at anak ng isang police officer. Sila ang naging sandigan ni Arke sa kanyang academic life. Mula sa masikip na barong-barong sa Sitio Kangkong, sila ay lumipat na sa isang simple ngunit disenteng bahay sa isang subdivision sa Dasmariñas, Cavite. Ang bahay ay may 2 kwarto, isang maliwag na kusina, at isang maliit na bakuran na perpekto para sa bagong negosyo ni Aling Esme. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng pag-asa at kaayusan, isang matibay na pundasyon. Taliwas sa kanilang dating tirahan, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagpasok muli ni Arke sa pag-aaral. Sa edad na nanam, pumasok siya sa isang kilalang pribadong eskwelahan sa kanilang lugar, ang Veridian Heights Academy, na malapit lang sa kanilang bagong bahay. Kahit na scholarship ang kanyang status, seryoso siyang nag-aral. "Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo makakalimutan," pakiusap ni Arke, at nagpaalam siya ng may pagmamahal at pasasalamat. Ang kanilang paglisan sa Sitio Kangkong ay isang triumphant na paglipat. Ang dating barong-barong ay naiwan, pinalitan ng pag-asa at pangarap. Alam ni Arke na nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Hindi na siya babalik sa pagtinda ng kakanin para lang makakain, kundi mag-aaral na siya para sa kanyang arkitektura. Ang kabanatang ito ay natapos na, at ang susunod ay puno ng mga posibilidad at pagbabago. Ang kabutihan ay tunay ngang may gantimpala. Ilang buwan ang lumipas at ang buhay ni na Arke ay nagbago ng lubusan. Ang kailangan lang nilang makita ay ang tagumpay mo. Sa tulong ng payo ni Aling Esme at sa sincerity ng sulat ni Vanya, nagdesisyon si Arke. Tinawagan niya si Ate de la Cruz at sinabing tatanggapin na niya ang lahat ng tulong. Ang desisyon na ito ay hindi para sa yaman, kundi para sa oportunidad na makabalik sa pag-aaral at mabigyan ng disenteng buhay ang kanyang ina. Ilang araw pa ang lumipas at mabilis na inayos ni Ate de la Cruz ang lahat. Naghanda na si Arke at Aling Esme na umalis sa Sitio Kangkong. Sa pag-alis nila, tinipon ni Arke ang mga kapitbahay. "Salamat po sa inyong lahat. Ang Altesa Foundation po ay nangako na tutulong sa ating komunidad. Aayusin po nila ang inyong mga papeles para sa edukasyon ng inyong mga anak. Tanggapin mo. Dahil hindi ako mapapanatag kung mananatili ka sa panganib sa Sitio Kangkong. Hindi tayo mag-uusap ng personal sa ngayon dahil hindi pa kami stable sa Altesa Group. Marami pa akong dapat ayusin. Pero pangako, maghihintay ako sa araw na magkikita tayo ulit. Gamitin mo ito para sa pangarap mo. Nagmamahal, Vanya Altesa." Nakatitig si Arke sa sulat. Ramdam niya ang sinseridad ni Vanya. Tumingin siya kay Aling Esme na punong-puno ng pag-asa. "Nay, anong gagawin natin?" tanong ni Arke. "Anak, anong pinoproblema mo? Ito na ang sagot sa lahat ng dasal natin. Pag-aaral mo, bahay natin, negosyo ko. Ang Diyos ang nagpadala kay Vanya para sa atin. Huwag mong tanggihan ang biyaya," sabi ni Aling Esme habang umiiyak. "Walang kapalit yan, anak." De la Cruz, binuksan ni Arke ang sulat. Ang sulat ay elegante, ang sulat kamay. "Arke, alam kong nagtataka ka kung bakit ang daming regalo. Hindi ko ito ginagawa para lang bayaran ka.
Ginagawa ko ito dahil gusto kong makita kang magtagumpay, tulad ng pangarap mo. Sa mundong ito, ang tanging paraan para maging pantay tayo ay ang pagkakaloob ko sa iyo ng platform na matagal mo nang pinapangarap. Ang pondo para sa pag-aaral at ang bahay ay galing sa personal trust fund na itinatag ng lolo ko at sa savings ko. Hindi ito makakaapekto sa Altesa Group. Kaya huwag mo itong tingnan bilang utang o bayad, kundi bilang tulong mula sa isang kaibigan. Ang iyong kabutihan ay naging seed ng aking kaligtasan. Hayaan mong ang tulong na ito ay maging nutrients para sa iyong paglago. Habang tinitingnan niya ang tseke at ang mga dokumento, naramdaman niya ang kaba at awkwardness. Nais niyang makipag-usap muna kay Vanya. Attorney De La Cruz, maraming salamat po, simula ni Arke. Pero kung maaari po, hindi ko po muna tatanggapin ang tseke at ang mga titulos. Gusto ko pong personal na makausap si Vanya. Gusto ko pong malaman kung seryoso ba talaga siya sa mga bagay na ito. At kung ano po ang kapalit ng lahat ng ito. Seryosong sabi ni Arke. Nagulat si Attorney De La Cruz sa maturity ng binata. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Sige, Arke, ipaparating ko kay Don Silvano ang inyong hiling. Ngunit sa ngayon, tanggapin niyo muna ang envelope na ito. Ito po ay sulat mula mismo kay Vanya. Tumango si Arke at kinuha ang envelope. Matapos umalis ni na Attorney. Bukod pa rito, ang mga dokumento na ito ay titulos na ng isang disenteng bahay at lupa sa Cavite na may sapat na espasyo para sa inyong maliit na negosyo. Napatulala si Arke at Aling Esme. Halos hindi makita ni Aling Esme ang halaga sa tseke dahil sa kanyang pag-iyak. Hindi po namin ito matatanggap. Napakalaki po nito. Ang ginawa po ni Arke ay mula sa puso, hindi po para bayaran. Bulalas ni Aling Esme, umiiyak na. Huminahon po kayo, Aling Esme. Ang lahat ng ito ay hindi bayad, kundi oportunidad na ibinibigay ng pamilya Altesa. Si Arke po ay nagligtas ng solong tagapagmana ng kumpanya. Walang anuman ang halaga na ito kumpara sa buhay ni Vanya Altesa. At ito ay hiling din po ni Vanya. Pakiusap ni Attorney De La Cruz. Ngunit nagdesisyon si Arke. Hector De La Cruz, ang Chief Legal Counsel ng Altesa Group of Companies, kasama ang 2 bodyguard. Bitbit niya ang isang briefcase at isang malaking envelope. Magandang umaga po, Aling Esme, Arke, bati ni Attorney De La Cruz. Formal, ngunit magalang. Ako po ay pinadala ni Don Silvano Altesa. Ito po ay para sa inyo. Inilabas ni Attorney De La Cruz ang laman ng envelope. Mayroong isang certificate ng paglilipat ng titulo ng lupa at isang tseke na may nakasulat na 8 numero. Ito po ang kaloob ng Altesa Foundation. Paliwanag ni Attorney De La Cruz. Ang tseke na ito ay pambayad sa inyong matrikula at lahat ng gastusin sa pag-aaral mula ngayon hanggang sa matapos kayo sa kolehiyo sa kursong architecture. Ang Altesa Group po ang bahala sa lahat. Ang kanyang sugat ay hindi na lang tanda ng sakit. Ito ay selyo na ng kanyang kapalaran. 1 linggo ang lumipas mula nang maging sentro ng media frenzy ang Sitio Kangkong. Patuloy pa rin ang usap-usapan tungkol sa pagdating ng mga limousine at ang pagkakakilanlan ni Vanya Altesa. Si Arke at Aling Esme ay naging instant celebrities sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng atensyon, nanatili silang mapagkumbaba. Habang pinipilit na bumalik sa normal ang kanilang buhay, nagpapagaling pa rin si Arke sa kanyang sugat at si Aling Esme ay patuloy sa pagtipinda. Hindi nagtagal dumating ang katuparan ng pangako ni Don Silvano. Isang umaga, dumating sa kanilang bahay ang isang matikas na lalaki, si Attorney. At bago pa man makasagot si Arke, sumakay na si Vanya at Don Silvano sa limousine. Isang malakas na ingay ng makina ang muling umalingaw-ngaw. At ang 10 limousine ay unti-unting umalis. Iniwan ang Sitio Kangkong sa isang kalagayan ng kawalang paniwala. Naiwan si Arke at Aling Esme kasama ang mga kapitbahay na nagkukumpulan na tila galing sa panaginip. Ang amoy ng biko at palitaw ay napalitan ng amoy ng usok at elegansiya. Ang buong kalye ay puno ng pagtataka at shock. Ang simpleng batang lalaki na nagtinda ng kakanin
ay biglang nakakuha ng atensyon ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Hindi na ordinaryo ang buhay ni Arke. Ang isang gabi ng kabayanihan ay nagbigay daan sa isang pangakong kinabukasan na hindi niya inakala. Ito ay hindi utang. Ito ay gantimpala para sa iyong dedikasyon sa aking pamilya. Hindi makapagsalita si Arke. Ang kakarampot na buhay nila ay biglang nabigyan ng pag-asa. Tiningnan niya ang inang si Aling Esme na nanginginig sa shock at tuwa. Don Silvano, maraming salamat po. Bulong ni Arke. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Walang anuman, Arke. Ngayon, Vanya, kailangan na nating umalis. Ang security team ay naghihintay na. Kailangan na nating harapin ang Tito Lucius mo. Sabi ni Don Silvano. Lumapit si Vanya kay Arke. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa luha at kaligayahan. Arke, magkikita tayo ulit. Pangako, hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Huwag mo na yan intindihin ang pera dahil marami pa akong plano para sa iyo. Bulong ni Vanya. Walang salita ang makakapaglarawan kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo sa pagligtas mo sa buhay ng aking apo na siyang solong tagapagmana ng aking imperyo. Wala po iyon, Don Silvano. Masaya po ako at ligtas si Vanya. Sagot ni Arke na pilit na nagpakatatag. Huwag kang maging mapagkumbaba, binata. Sa mundong ito, ang kabutihan ay dapat ginagantimpalaan. Ngumiti si Don Silvano at ang ngiti niya ay puno ng kapangyarihan. Simula ngayon, under my wing ka na. Hindi ko hahayaang manatili ka sa ganitong sitwasyon habang ginawa mo ang lahat para sa aking apo. Agad kitang aalokin ng tulong pinansyal. Lahat ng pangangailangan mo at ng iyong ina, mula sa bahay, edukasyon, hanggang sa kapital para sa negosyo ng iyong ina, ay sasagutin na ng Alteza Group of Companies. Tumakas siya dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Ngunit ngayon ay ligtas na siyang makakabalik sa kanyang karapat-dapat na posisyon. Nagulat at nagbulungan ang mga tao. Sina Aling Nena, Kadori at lahat ng kapitbahay ay hindi makapaniwala. Ang tahimik at malungkot na dalagang laging nakaupo sa kanto ay isa palang rich heiress. Pagkatapos, binalingan ni Don Silvano si Arke. Lumapit siya kay Arke, tiningnan ang sugat nito at nagpakita ng seryosong paghanga. Arke Gremory, simula ni Don Silvano. Ang aking apo ay nagkwento sa akin tungkol sa iyong kabayanihan kagabi. Ang sugat na iyan sa iyong braso ay tanda ng iyong tapang at walang sawang kabutihan. Humarap si Don Silvano kay Arke na nakatayo lang sa gilid, tulala. Ang tingin ni Don Silvano ay matalas, pero may paggalang. Ikaw ba si Arke Gremory? Tanong ni Don Silvano. Ang kanyang boses ay malakas at authoritative. Oo po sir, nauutal na sagot ni Arke. Ako si Don Silvano Alteza. Salamat sa Diyos at nahanap na rin kita, apo. Hinding-hindi ko nahahayaang mawala ka pa, sabi ni Don Silvano habang hinawakan ang kamay ni Vanya. Pagkatapos, formal na humarap si Don Silvano sa mga nagkukumpulang kapitbahay at sa lahat. Ipinahayag niya sa malakas na tinig na umalingaw-ngaw sa buong kanto. Para sa inyong lahat, ang batang ito, tinuro si Vanya, ay si Vanya Alteza, ang aking apo at ang nawawalang tagapagmana ng Alteza Group of Companies. Siya ay mayroong maputing buhok, nakasuot ng immaculate na barong Tagalog at may hawak na gintong tungkod. Ang kanyang tindig ay puno ng autoridad at pagiging aristocratic. Kasunod niya ang 2 bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Ang matandang lalaki ay humakbang papalapit sa bahay ni Arke. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Vanya. Si Vanya ay lumapit sa matanda at ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Lolo Silvano, bulalas ni Vanya at niyakap ang matanda ng mahigpit. Ang matanda ay si Don Silvano Alteza, ang lolo ni Vanya at ang patriarch ng Alteza Group of Companies. Sa kanyang mahigpit na yakap kay Vanya, naramdaman ni Arke ang bigat ng katotohanan. Si Vanya ay tunay ngang nagtatagong heres. Tiningnan niya si Vanya na namutla at tila nabigla, na para bang alam niya na ang mangyayari. Maya-maya pa, dumating ang eksena na magpapabago sa buong kapaligiran ng Sitio Kangkong at sa buhay ni Arke. Isang itim at mahabang sasakyan, isang limousine,
ang dahan-dahang pumasok sa kalsada. Kasunod ang isa at isa pa, hanggang sa umabot sa bilang na 10 ang sunod-sunod na mararangyang sasakyan na pumarada sa tapat ng barong-barong ni na Arke. Ang lahat ng tao sa kalye ay nabulabog, naglabasan sa kani-kanilang bahay, nagtataka at manghang-mangha. Never pa silang nakakita ng ganitong karaming mamahaling sasakyan sa kanilang lugar. Mula sa unang limousine, bumaba ang isang matikas at may edad na lalaki. Sa pagitan ng kakanin at arkitektura, ngayon ay mayroon ng Alteza Group at isang tagapagmana na nangako sa kanya ng pag-asa. Handa siyang maghintay. Halos hindi pa tapos magsalita si Vanya at masigurado ang pangako niya kay Arke nang biglang marinig ang isang malakas na engine rumble na dumarating mula sa kalsada. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ingay na mga pampublikong sasakyan sa Sitio Kangkong. Unti-unting napansin ni na Arke at Aling Esme na parang may nagtatakbuhan at nagtitipon na mga tao sa labas. "Anak, anong ingay yan? Parang may parada yata," nagtatakang tanong ni Aling Esme habang sumisilip sa bintana. "Hindi po, Nay, parang iba po yan," sagot ni Arke, na naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso. Sa sandaling iyon, nakita ni Arke na hindi nagbibiro si Vanya. Ang kanyang determinasyon na tumulong ay sinsero. Pumayag siya dahil alam niyang hindi lang ito para sa sarili niya, kundi para sa pangarap nila ng kanyang ina. "Sige, Vanya, pero mag-aaral ako ng husto. Sisiguraduhin kong hindi mo pagsisisihan ang tulong na ibibigay mo," tugon ni Arke. "Hindi ko iyan pagsisisihan, Arke. Marami tayong pag-uusapan. Pero sa ngayon, kailangan ko munang makabalik sa lolo ko. Kailangan kong kumilos na. Pero pangako, magkikita tayong muli," sabi ni Vanya habang may tumutulong luha sa kanyang mata. Tumango si Arke. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. "Hayaan mo akong tulungan ka. Sa oras na makabalik ako sa Alteza Group at maging ligtas, sisiguraduhin kong popondohan ko ang pag-aaral mo hanggang sa makatapos ka. Ito ang pangako ko." Napatulala si Arke. Ang pangako ni Vanya ay parang isang haring araw sa kanyang madilim na buhay. Ang kanyang pangarap na maging arkitekto ay biglang naging abot kamay. "Hindi ko alam, Vanya. Hindi ko iyan matatanggap. Hindi ako tumulong para lang bayaran," sagot ni Arke na nanginginig. "Alam ko. At hindi ito bayad. Ito ay gantimpala sa iyong kabutihan. Wala akong kaibigan dito at ikaw ang tanging taong nagpakita sa akin ng tunay na walang sawang tulong. Pakiusap, tanggapin mo. Ito ang paraan para gumaan ang loob ko," pakiusap ni Vanya at hinawakan ang kamay ni Arke. "Sa totoo lang, ang lolo ko ay nagpadala ng private security para hanapin ako. Pero hinarangan sila ng tiyuhin ko. Kaya nagtatago ako sa isang neutral na lugar," paliwanag ni Vanya. "Kaya pala mayaman ka pala talaga," bulong ni Arke na hindi pa rin makapaniwala. "Oo, pero wala akong nagawa sa yaman na iyon. Mas masaya pa yata ako rito, kahit delikado, dahil malayo ako sa drama at panganib ng pamilya ko," sagot ni Vanya. "Arke, utang ko sa iyo ang buhay ko. Walang makakabayad sa ginawa mo para sa akin kagabi. Alam kong wala akong maitutumbas sa sakit na naramdaman mo, pero gusto kong tumulong sa iyo." Huminga ng malalim si Vanya, nag-iipon ng lakas. "Nalaman ko mula kay Aling Nena ang tungkol sa pangarap mong maging arkitekto. Nalaman ko rin na huminto ka sa pag-aaral." Alam niya ang pangalan na iyon. Ito ay isang dambuhalang kumpanya sa real estate at konstruksyon. Mayaman at kilalang kilala. "Ano? Pero bakit ka nagtatago sa Sitio Kangkong?" tanong ni Arke. "Dahil sa pamilya ko. Hindi lahat ng mayaman ay masaya. Merong mga tao na gustong makuha ang mana, kasama na ang tiyuhin ko. Ang lolo ko, Don Silvano Alteza, ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan ko. Pero matanda na siya. Tumakas ako dahil pinagbantaan ang buhay ko. Ang mga lalaking naghahanap sa akin ay mga tauhan ng tiyuhin ko," paliwanag ni Vanya habang bumabasa ang kanyang mga mata.
Pero ang mga tambay kagabi, sila Bruto? Tanong ni Arky. Hindi sila sa tiyuhin ko. Sila ay mga opportunist lang na nakakita sa akin na laging nag-iisa at mukhang may kakayahan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Vanya. Sige, Hija. Pero pakiusap, maging maingat ka. Baka magkasakit ka rito sa aming bahay. Sagot ng ina. Dahan-dahang inalagaan ni Vanya ang sugat ni Arke. Nilinis niya ito gamit ang antiseptic at nilagyan ng medical grade na benda mula sa dinala niyang first aid kit. Napansin ni Arke na propesyonal ang ginawa ni Vanya. Sino ka ba talaga, Vanya? Diretsang tanong ni Arke habang ginagamot siya ng dalaga. Nagbuntong hininga si Vanya. Tumingin siya kay Arke at ang talungkutan sa kanyang mata ay napalitan ng seryosong pagpapaliwanag. Arke, ako si Vanya Altesa. At ang totoo, hindi ako ordinaryong tao. Ako ang nawawalang tagapagmana ng Altesa Group of Companies. Nagulat si Arke. Altesa Group of Companies. Gising na, may naghahanap sa iyo. Sigaw ni Aling Esme. Nagtataka si Arke, inayos niyang sarili at lumabas. Sa tapat ng kanilang barong-barong, nakatayo si Vanya. Hindi na siya nakasuot ng pangmayamang damit. Nakasimpleng t-shirt at jeans siya at may dalang isang maliit na bag na may tatak ng pharmacy. Vanya, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Arke, gulat. Kailangan nating mag-usap, Arke. At kailangan kong tingnan ang sugat mo. Sabi ni Vanya, ang boses ay pamilyar, ngunit mayroong determinasyon na bago sa kanya. Pinapasok ni Aling Esme si Vanya, na nagbigay ng galang sa matanda. Salamat po, Aling Esme. Ako po ang dahilan kung bakit nasugatan si Arke. Pakiusap po, hayaan niyo po akong alagaan ang sugat niya. Pakiusap ni Vanya. Huminga ng malalim si Aling Esme, ngunit pinalampas niya muna ang tanong. Alam niyang hindi sasabihin ni Arke ang totoo kung hindi pa siya handa. Mother's instinct ang nagtulak sa kanya na maging mapagpasensya. Inalagaan ni Aling Esme ang sugat ni Arke. Nilinis niya ito gamit ang tubig at asin at inilagyan ng bagong benda. Ang lalim nito, anak. Hindi ito galing sa simpleng pagkahulog. Siguraduhin mong hindi ito magkaka-impeksyon, ha? Huwag kang maglalabas mamaya. Magpahinga ka, pabilin ng ina. Opo, Nay. Matutulog na po ako, sagot ni Arke na agad nagtungo sa kanilang papag at ipinikit ang mata. Pagod at antok ang kanyang naramdaman, ngunit hindi nawala sa kanyang isip si Vanya at ang kaba sa tiyan niya dahil sa kanyang pagsisinungaling. Kinaumagahan, ginising si Arke ng malakas na tatok sa kanilang bahay. Arke! Si Aling Esme, ang kanyang ina, ay naghihintay pa rin, nag-aalala at nakaupo sa tabi ng kanilang maliit na lamesa, nagbabasa ng lumang pocketbook. Anak, Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo at bakit may benda ang braso mo? Halos maiyak na tanong ni Aling Esme. Mabilis na lumapit kay Arke. Nay, huwag po kayong mag-alala. Nadisgrasya lang po ako. Nahulog po ako sa hagdanan sa likod ng tindahan ni Aling Nena. Madilim po kasi. Pilit ng ngiti ni Arke habang pilit niyang pinipigilan ang sakit. Hagdanan? Saan? Bakit hindi ka nag-ingat, anak? Halika, titingnan ko yan. Sabi ni Aling Esme puno ng pag-aalala. Alam ni Aling Esme na nagsisinungaling si Arke dahil walang hagdanan sa likod ng tindahan ni Aling Nena na kayang makasugat ng ganong kalalim. Umuwi si Arke sa kanilang barong-barong, sugatan at pagod. Ngunit may kapayapaan sa kanyang puso dahil iniligtas niya ang dalagang kailangan niya. Ang kanyang sapatos ay puno ng putik, ang damit niya ay may punit, at ang kanyang braso ay may malaking bandage mula sa pinunit na parte ng kanyang t-shirt. Handa siyang harapin ang kanyang ina at ang mga tanong nito dahil alam niya na ginawa niya ang tama. Ang kanyang sakripisyo ay selyo ng kanyang walang sawang kabutihan at katahimikan ng kanyang pagmamahal. Mabigat ang paghinga ni Arke nang makapasok siya sa kanilang barong-barong. Ang dilim ng gabi ay nagbigay daan sa pagtatago ng kanyang mga sugat, ngunit ang sakit sa kanyang braso ay hindi niya maitatago. Dinala ni Vanya si Arke sa isang mas ligtas na lugar, malayo sa mga tambay. Sinubukan niyang linisin ang sugat ni Arke gamit ang kanyang panyo na naging marumi sa dugo. Salamat, Arke, maraming salamat kung hindi dahil sa iyo.
Hindi matapos ni Vanya ang kanyang sinasabi habang umiiyak. Wala yon, Vanya. Kaya ko pa. Basta ligtas ka. Pilit ni Arke. Matapos masiguro na safe na si Vanya, nagpahatid si Arke pa uwi sa sitio Kangkong. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Bago pa mang makita ni Vanya ang kanyang bahay, nagpaalam na siya. Kailangan ko nang umuwi, Vanya. Mag-iingat ka, sabi ni Arke. Mag-iingat ka rin, Arke. Bukas mag-usap tayo, sagot ni Vanya at hinawakan ang kamay ni Arke. Hindi pa tayo tapos, Arke. Babalikan ka namin. Pagbabanta ni Bruto habang humahabol at tumatakas. Naiwang sugatan si Arke, nakasalampak sa semento habang hinihingal at dinudugo. Si Vanya ay lumapit sa kanya, puno ng pag-aalala. Arke, Diyos ko, bakit mo ginawa iyon? Sugatan ka! Bulalas ni Vanya, gulat na gula. O okay lang ako, kailangan na nating umalis. Pilit na ngiti ni Arke habang hawak ang dumudugong braso. Mabilis na tinulungan ni Vanya si Arke na makatayo. Inalalayan niya ito habang naglalakad sila papalabas sa madilim na eskinita. Nakakita sila ng isang naghihintay na tricycle. Kuya, dalhin mo kami sa malayo sa tapat ng yun yung bahay ni Tita Beth. Bilis, utos ni Vanya sa driver at sumakay sila. Pinangkang sumuntok ni Bruto, ngunit nakailag si Arke. Sa kasamaang palad, si Benjo ay umatake mula sa gilid. Sinunggaban ni Benjo ang kawayan at inagaw ito. Nang wala ng armas, sinipa ni Benjo si Arke na tumilapon sa semento. Wala ka pala, bata! Sigaw ni Bruto. Doon, sinunggaban ni Bruto ang isang matulis na bagay, marahil isang basag na bote, at inasinta ang braso ni Arke. Hindi ito nailagan ni Arke. Isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa kanyang kanang braso at mainit na likido ang dumaloy. Dugo. May malalim na hiwa ang kanyang braso. Ngunit ang sakit ay nagbigay sa kanya ng desperadong lakas. Sa huling pagkakataon, umitsa si Arke ng sipa sa pagitan ng binti ni Bruto na nagpahiyaw ng sakit sa onprabida. Sa pagkakataong iyon, tumakbo na si Tikboy at Benjo. Hindi mo kailangang malaman. Bitawan mo siya at umalis na kayo bago pa kayo mapahamak. Tugon ni Arke, determinado at handa sa posibleng labanan. Wow! Nagpapakabayani ka pa ngayon, ha? Sabi ni Bruto. Hindi na nag-aksaya ng oras si Arke. Alam niyang kailangan niyang maging mabilis. Ginamit niya ang kawayan at mabilis na iwinasiwas sa ere. Inasinta ang mga braso ng mga lalaking humahawak kay Vanya. Nakailag si Bruto at ang mga kasama nito. Ngunit nabitawan nila si Vanya. Tuon nagsimula ang engkwentro. Sina Bruto at Tikboy ay sumugod kay Arke. Sinuntok ni Bruto si Arke sa tiyan na nagpabaluktot sa kanya sa sakit. Ngunit hindi siya sumuko. Mabilis siyang bumangon at iginanti ang palo gamit ang kawayan sa hita ni Tikboy na napahiyaw sa sakit at nabuwal. Lalong nagalit si Bruto. Hayaan niyo akong umalis, sigaw ni Vanya. Nang makita ni Arke ang brutal na pagtrato nila kay Vanya, hindi na siya nagdalawang isip. Nawala sa isip niya ang panganib, ang pagod at ang posibleng gulo. Ang tanging nag-udyok sa kanya ay ang instinct na protektahan ang dalagang matagal na niyang pinangangambahan ang kaligtasan. Mabilis siyang luminga sa paligid. Nakakita siya ng isang matigas na kawayan na ginagamit sa paggawa ng bakod. Nakasandal sa isang pader, walang pag-aalinlangan. Dinampot niya ito. Hoy! Bitawan niyo siya! Sigaw ni Arke, malakas at matapang, na ikinagulat ng mga tambay. Hinarap ni Bruto si Arke, tumatawa ng malakas. Tignan mo nga naman, may knight in shining armor. Sino ka? Bata? Ito ba ang bago mong girlfriend? Mukhang hindi kanya kailangan, Arke. Mabilis na tumakbo si Arke patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ito ay sa likod ng abandonadong bodega, isang lugar na notoryo sa mga insidente ng gulo at pambibiktima. Ang liwanag mula sa isang malabong streetlight ay sapat lang para makita niya ang eksena. Tatlong lalaki, sina Bruto, ang lider ng mga tambay at ang dalawa niyang kasama, ang nakaharang at nagpapahirap kay Vanya. Si Bruto ay kilalang troublemaker sa lugar, matigas ang ulo at laging may bisyo. Ang dalawa niyang kasama, si Tikboy at si Benjo ay tagasunod lang. Ano miss, aalis ka na lang basta-basta? Hindi mo kami binati Mukhang nagtatago ka sa amin. Mayabang na sabi ni Bruto habang hinaharangan si Vanya.
Hinila ni Tikboy ang braso ni Vanya na nagpupumiglas. Pakiusap, bitawan niyo ako. Wala akong pera. 8:00 na ng gabi at kakatapos lang niyang maghatid ng isang malaking order ng palitaw sa bahay ng isang pulis sa kabilang baryo. Mabigat ang kanyang pakiramdam, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pangamba para kay Vanya. Nakita niya kasi kanina si Vanya na may kausap sa telepono sa kanto at halatang umiiyak at distressed ang dalaga. Kailangan ko na umalis dito. Hindi na ako ligtas. Sana maintindihan mo. Yun ang huling linya na narinig ni Arke bago nagmamadaling umalis si Vanya. Pumapasok na siya sa madilim na eskinita, ang shortcut papunta sa Sitio Kangkong, nang bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Ang sigaw ay pamilyar. Ito ang boses ni Vanya. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan sa inyo. Malakas na sigaw ni Vanya, puno ng takot at desperasyon. Sa pagitan ng pagbebenta at pag-iipon, ang atensyon ni Arke ay laging nakatuon kay Vanya. Alam niya na darating ang oras na hindi na niya kayang manahimik. Ang pangamba ay lumalaki at ang mga pangyayari ay lalo nang nagiging dramatiko. Walang nakakaalam, ngunit ang kanyang simpleng buhay ay malapit nang bumangga sa mapanganib na mundo ng isang nagtatagong tagapagmana. Ang bawat sulyap niya kay Vanya ay isang silent promise na hindi niya hahayaang mapahamak ang dalaga. Ang kanyang simpleng pagiging matulungin ay magdadala sa kanya sa isang gabi ng matinding sakripisyo. Ang hangin noong gabing iyon ay malamig, may daladalang alingawngaw ng ingay mula sa malalayong sasakyan. Nagmamadali si Arke na umuwi. Bumigat ang paghinga ni Vanya. Tumingin siya sa malayo at ang kalungkutan sa kanyang mata ay naging takot at desperasyon. Huwag mo na akong intindihin. Wala ito, sagot ni Vanya. Pilit nang umipi, ngunit halata ang kanyang kaba. Pero kung may problema ka, baka pwede akong tumulong. Hindi man ako mayaman, pero pilit ni Arke. Wala, sige na, kailangan ko nang umuwi. Salamat sa pag-aalala. Mabilis na putol ni Vanya at tumalikod. Naiwan si Arke na nag-iisip. Hindi niya mabitawan ang ideyang may malaking problema si Vanya. Alam niyang delikado na ang sitwasyon, ngunit ang kanyang pagiging matulungin ang nagtutulak sa kanya. Hindi na lang ito simpleng pag-aalala. May kakaiba siyang nararamdaman para sa dalaga, isang pakiramdam ng pagprotekta. Mukhang mayaman ang pamilya, pero mukhang may problemang malaki. Kaya siguro nagtatago yan, bulong ni Aling Nena. Kinabukasan, habang naghahanda si Arke sa kanilang bahay, nakita niya si Vanya na naglalakad. May mga pasa sa braso at mukhang umiyak. Napaisip si Arke. Ano ba talagang nangyayari? Hindi ito ordinaryong pagtatago. Mayroong seryosong panganib na nagbabanta sa dalaga. Nagdesisyon si Arke na kausapin si Vanya. Nagantay siya hanggang sa muling mag-isa si Vanya sa kanto. Miss Vanya, simula ni Arke. Nauwital. Napaangat ng tingin si Vanya. Tila nagulat sa presensya ni Arke. Bakit? May bibilhin ka ba? Tanong nito. Gusto ko lang sana magtanong. Okay ka lang ba? Nakita ko kasi yung mga pasa mo at yung mga lalaki kahapon. Patuloy ni Arke. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang bumaba at nagtanong kay Aling Nena. May nakita po ba kayong dalagang kasing edad niyan? Maganda, mahaba ang buhok, kulay brown ang mata? Tanong ng isa sa mga lalaki. May hawak na litrato. Ay, hindi ko po nakita, Ginoo. Marami pong bata rito, sagot ni Aling Nena, tila kinakabahan. Nakatago si Arke sa likod ng pwesto. Nang umalis ang mga lalaki, lumingon siya sa kanto at nakita niya si Vanya na nagtatago sa likod ng malaking puno ng akasya. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at tila nanigas sa takot. Nang tuluyan nang nawala sa paningin ang kotse, mabilis na tumakbo si Vanya pabalik sa eskinita kung saan siya nakatira. Nakita mo yon, Arke? Sigurado akong yan ang naghahanap kay Vanya. Ayos nang, tugon ni Arke. Nagulat sa biglaang pagkakatitig nila. Sa maikling pagtatalikod niya, nakita ni Arke ang isang pambihirang klase ng pagtatakot sa mga mata ni Vanya. Ang kanyang mga mata ay parang kristal na babasagin, puno ng distress at panamba. Napaisip si Arke, ano kaya ang kanyang pinagdadaanan? Lihim na nag-aalala si Arke sa kalagayan ni Vanya. Gusto niyang magtanong,
Gusto niyang lumapit at mag-alok ng tulong, ngunit pumigil ang kanyang hiya. Ano ang sasabihin niya? Na siya ay isang simpleng tindero na hindi niya kilala. Natatakot siyang baka isipin ni Vanya na pinakikialaman niya ang pribadong buhay nito. Isang hapon, habang nagtitinda siya, nakita niya ang isang itim na kotse, isang malaking sedan na hindi pangkaraniwan sa sitio Kangkong. Siguro ay tumaas yan, Nena. Tingnan mo ang kilos, parang laging takot. Hay, ganyan talaga ang buhay. Minsan mas mahirap pa ang problema ng mayayaman, sagot ni Tess. Nakinig ng palihim si Arke. Nakita niya ang pagkatakot sa mga mata ni Vanya. At ang pagiging laging nag-iisa nito ay nagbigay ng kurot sa kanyang puso. Naintindihan niya ang pakiramdam ng kalungkutan. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang isang mukhang mayaman na dalaga ay mamumuhay sa isang lugar tulad ng sitio Kangkong. Isang araw, habang papalabas si Arke sa eskinita, dala ang isang bilao ng Madja Blanca, nagkasalubong sila ni Vanya. Nag-iisa si Vanya, naglalakad ng mabilis at tila nagmamadali. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga tingin. Pasensya na kuya, sabi ni Vanya, halos pabulong at yumuko. Sa kabila ng kanyang eleganteng pananamit at pino niyang tindig, mayroong malalim na melancholy na nakapinta sa kanyang mukha. Tila nagdadala siya ng isang mabigat na lihim. Ineng Vanya, kumain ka na ba? Tanong ni Aling Nena, ang may-ari ng tindahan sa kanto, isang hapon habang nagpitinda si Arke sa labas. Salamat po, Aling Nena, pero busog pa po ako, sagot ni Vanya, mahina ang boses. Doon, narinig ni Arke ang usapan ni na Aling Nena at isang kapitbahay na si Tess. Nagkukwentuhan sila tungkol kay Vanya. Kawawa naman niyang bata na iyan. Sabi ni Mang Ramon, taga-ibang lugar daw yan. Mayaman daw ang pamilya. Pero bigla na lang dumating dito at nakikitira sa tiyahin niyang si Tita Beth. Sobrang tahimik, parang may tinataguan, bulong ni Aling Nena. Oo nga, ang kanyang alkansiya ay halos puno na. Ngunit ang halaga ng matrikula ay mas mabilis lumobo kaysa sa kanyang ipon. Sa pagitan ng paghahatid ng bilo-bilo at palitaw sa mga suki, palagi siyang dumadaan sa kanto ng Magsaysay Street, malapit sa isang malaking puno ng akasya. Dito, napansin ni Arke ang isang dalaga na madalas nakaupo sa sementadong sabsaban. Ang pangalan niya ay Vanya. Si Vanya Altesa ay kasing edad ni Arke, ngunit ang kanyang presensya ay kaiba sa lahat ng nakikita niya sa sitio Kangkong. Siya ay laging nakasuot ng malinis at eleganteng damit, kahit na simpleng blouse at jeans lang, at may laging dalang libro na may leather na pabalat. Ngunit ang pinakakapansin-pansin kay Vanya ay ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Malapit na siyang makarating sa kanto, sa harap ng tindahan ni Aling Nena, at doon unti-unting sisimulan ang pagbubukas ng unang kabanata ng kanyang kapalaran, kung saan matutunghayan niya ang dalagang magpapabago sa kanyang buhay. Ang araw na iyon ay tila ordinaryo lang, puno ng pagod at pag-asa. Walang palatandaan na mayroong elite na mundo ang babangga sa kanyang reality. 2 taon nang lumipas at ang buhay ni na Arke ay nanatiling pareho ang ritmo. Paggising ng maaga, pagtulong kay Aling Esme sa pagluluto ng kakanin at paghahanap buhay. Si Arke ay 16 anyos na ngayon, mas matangkad at mas matibay ang pangangatawan, ngunit ang kanyang sitwasyon sa pag-aaral ay hindi pa rin nagbabago. Sa kasalukuyan, si Arke ay isa lamang simpleng binatilyo, isang anak at tagapagtinda na hindi iniiwan ang pangarap na itinanim ng kanyang ama at inaalagaan ng kanyang ina. Ang kislap ng pangarap niya ay nagsisilbing tanglaw sa dilim ng kanilang kahirapan. Ang kanyang pagiging matulungin at may mabuting kalooban ang magiging susi sa mga pangyayaring magpapabago ng anyang kapalaran. Hindi siya tumitigil. Ang pagod at hirap ay itinuturing niyang bayad-aral. Sa ngayon, ang benta sa biko at ang 800 sa alkansiya ay ang tanging hawak niya. Pero ang pangarap niya sa Skylines ay walang katumbas. Habang naglalakad, dumaan siya sa abandonadong bodega, isang lugar na pinamumugaran ng mga tambay at nagiging daan para sa mga taong naghahanap ng shortcut. Tiningnan niya ang kusali
At sa kanyang imahinasyon, ginagawa niya na itong isang modernong high-rise na gusali. Kapag nag-arkitekto ako, sisiguraduhin kong walang ganitong barong-barong. Mayroon tayong disenteng bahay, Nay. Bulong niya sa sarili habang humahakbang papalabas sa squatter area. Tangan ang bilao ng pakanin at mas matibay pa sa semento ang pangarap. Hindi pa niya alam, ang kakarampot na buhay na kinasanayan niya ay malapit nang magbago dahil sa isang taong laging nag-iisa sa kanto na hindi niya palubos na kilala. Hindi po ako pwedeng magpatalo sa kahirapan, sagot ni Arke habang nagpapahid ng pawis sa noo. Ang ganitong klaseng determinasyon ang nagpatibay sa loob ni Aling Esme. Alam niya na hindi siya nagkamali sa pagpapalakay kay Arke. Bagamat simple at kakarampot ang kanilang buhay, mayaman sila sa pagmamahalan at pangarap. Arke, iyan na ang huling bilao. Ilabas mo na at magbukas na tayo ng pwesto. Huwag mong kalimutang magbenta sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Malakas daw ang benta roon. Bilin ni Aling Esme. Opo, Nay. Ito na po, sagot ni Arke. Binitbit niya ang mabigat na bilao. Maingat na naglakad sa masikip na daanan ng sitio pang hindi siya sumasama sa mga kabataang tambay sa kanto. Sa halip, madalas siyang tumutulong sa mga kapitbahay. Arke, pakiigib naman ng tubig, anak. Hiling ni Kadori, ang matandang may sakit sa likod na nakatira sa tapat nila. Opo, Kadori, sandali lang po. Magalang na sagot ni Arke habang bitbit na ang dalawang timba. Isang araw, habang nag-iigib, nakasalubong niya si Mang Tomas, ang may-ari ng talyer. O Arke, bakit hindi ka naglalaro? Parati ka na lang tumutulong sa ina mo at sa mga kapitbahay. Sayang naman ang galing mo sa basketball. Sayang din po ang araw, Mang Tomas, kung maglalaro lang ako. Kailangan po naming mag-ipon. Gusto ko pong makabalik sa eskwela at matapos ang architecture. Ang pisang 1 pesos na iyan ay pambili na natin ng 1 kilo ng bigas at ulam natin mamaya. Kailangan muna nating unahin ang pagkain, anak. Pasensya ka na, pero huwag kang mag-alala. Nakita ko na yung pagsisikap mo. Ang pag-ipon ni Arke ay isang sikretong giyera. Mayroon siyang isang lumang alkansiya, isang lata ng gatas na may maliit na butas, at ang bawat barya na sobra sa kanyang baon o kita ay inilalagay niya roon. Ito ang secret fund niya para makabalik sa pag-aaral o kahit man lang makabili ng mga materyales para sa drafting. Sa ngayon, umaabot pa lang sa alamratong pesos ang ipon niya, malayo pa sa kailangan niya para sa matrikula at uniforme. Hindi lang sa kanilang bahay umiikot ang buhay ni Arke. Kilala siya sa sitio Kangkong bilang isang responsableng binata kung saan-saan niya isinusulat ang kanyang mga ideya at guhit, madalas sa likod ng mga lumang flyers o kaya naman ay sa semento gamit ang uling. Ngunit ang realidad ay matindi. 2 taon na siyang huminto sa high school. Hindi na kasi kinaya ni Aling Esme na pagsabayin ang pambayad sa kuryente, tubig, upa sa lupa at ang matrikula ni Arke. Nay, tapos na po itong biko. Lalagyan ko na lang ng dahon ng saging para mas maganda. Tugon ni Arke habang maingat na inihahanda ang mga paninda. Nay, magkano po ang ating kita kahapon? Baka po pwede na nating bilhin yung aklat na may mga blueprint. Nakita ko po sa Divisoria, 1 bandang pesos lang po iyon. Napabuntong hininga si Aling Esme habang lumalapit at hinahawakan ng pisngi ni Arke. Anak, hindi pa muna tayo makakabili niyan. Arke, anak, dahan-dahan lang sa paglalagay ng mga kafanin sa bilao. Baka matapon. Sigaw ng inang si Aling Esme mula sa loob ng kanilang bahay habang abala sa pagpapakulo ng pinipig para sa ginataang bilo-bilo. Si Aling Esme ay isang masipag at mapagmahal na ina. Matapos mamatay ang asawa, siya ang nagtayo ng maliit na pwesto sa gilid ng kalsada para magbenta ng mga lutuing Pinoy, palitaw, madja blanca at syempre ang paborito ng lahat, ang kanyang espesyal na biko na may latik. Ito ang kanilang ikinabubuhay. Ang pangarap ni Arke, ang maging isang tanyag na arkitekto. Sa kabila ng kawalan ng pondo, hindi niya hinayaang mamatay ang hilig niya sa pagdidisenyo. Sa kasalukuyan, si Arke at Vanya ay magkasama na nagtatrabaho, magkasama sa Altesa Group, bilang Head Architect ng Construction Division at CEO, at magkasama sa kanilang foundation. Si Arke at Vanya ay patuloy na nagtatrabaho, parehong matagumpay at masaya.
Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahalan, paggalang at ambisyon. Ang kanilang love story ay epic, isang melodrama na nagtapos sa tagumpay. Ang batang lalaking umuwing sugatan ay nagtapos bilang matagumpay na architect at ang dalagang minamaltrato ay naging powerful CEO. Sila ay nagkatagpo dahil sa kabutihan at tapang. Ang sugatang lalaki at ang dalagang minamaltrato ay nagwakas sa isang fairy tale ending na nagpapatunay na ang kabutihan ay may gantimpala. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi sa pag-asa at pagbabago na maaaring mangyari sa bawat isa. Ang puso ni Arke at ang yaman ni Vanya ay nagkasama para gumawa ng kaibahan sa mundo. Tinaluhan ito ng kanilang mga kaibigan at pamilya, kasama sina Aling Esme na ngayon ay matrona na at si Don Silvano na nag-enjoy sa kasal ng kanyang apo. Pumayag si Vanya at nagdiwang sila kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya, pati na si Aling Esme at Don Silvano. Matapos ang kasal, nagdesisyon sina Arke at Vanya na gamitin ang kanilang resources at influence para maging mas socially impactful. Nagtayo sila ng isang foundation na may pangalang Altesa Gremory Foundation para sa edukasyon ng mga batang mahihirap. Ang misyon ng foundation ay ang magbigay ng scholarship sa mga gifted na kabataan na walang kakayahan, tulad ni Arke noon. Ang legacy ni Arke ay naging inspirasyon para sa foundation. Mula sa barong-barong na ito, hanggang sa skylines na dinisenyo natin, gusto kong kasama kita. Will you marry me? Maging arkitekto ka ng buhay ko at ako ang iyong pundasyon. Napaiyak si Vanya. Ang sandaling ito ay perpekto. Hindi sa gitna ng elegante o mayaman na lugar, kundi sa lugar na nagpaalala sa kanila ng kanilang simula. Iminungkahi ni Arke ang kasal kay Vanya sa lugar kung saan sila unang nagkita, sa harap ng dating barong-barong. Oo, Arke Gremory. Oo, magpapakasal ako sa iyo. Bulalas ni Vanya at niyakap niya si Arke ng mahigpit. Ang kanilang kasal ay ginanap makalipas ang 6 na buwan. Ito ay eleganteng kasal, ngunit may sincerity at simplicity. Dito ako nagtitinda ng kakanin. Dito ako nangangarap at dito kita iniligtas. Sagot ni Arke at dinala niya si Vanya sa isang specific spot. Ang mismong lupa kung saan nakatayo ang kanilang dating barong-barong. Nagtataka si Vanya. Pagkatapos, tumingin si Arke kay Vanya. Ang kanyang mata ay puno ng pag-ibig, paggalang at sincerity. Lumuhod si Arke. Inilabas ang isang maliit na box na may eleganteng singsing na may simpleng ngunit klasikong design. Vanya Altesa, simula ni Arke. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Noong una kitang nakita, takot ka at malungkot. Ngayon, malakas ka at nagniningning. Simula noon, nangako ako na ililigtas kita at mamahalin. Ngayon, gusto kong gawin ang pangako na panghabang buhay. Ang kanilang proyekto, ang pangako ng pag-asa, ay patuloy na lumalawak at nagbibigay inspirasyon. Ngayon, ang focus ay hindi na lang sa trabaho, kundi sa pagtupad sa kanilang personal na pangako. Isang Sabado ng hapon, inanyayahan ni Arke si Vanya sa isang lugar na puno ng sentimental value, ang dating sitio Kangkong. Ngayon, ang squatter area ay nalinis na at ginawang public park at community center, kasama ang mga housing units sa paligid. Ang dating abandonadong bodega ay naging isang multipurpose hall na dinisenyo mismo ni Arke. Bakit tayo nandito, Arke? Tanong ni Vanya habang naglalakad sila sa parke. Ang lugar ay masigla at puno ng mga bata. Dahil dito nagsimula ang lahat, Vanya. Naramdaman nila na ang kanilang pagmamahal ay hindi lang romantic, kundi purpose-driven. Arke, bulong ni Vanya, ang lahat ng ito ay nagsimula sa kabutihan mo. Ikaw ang totoong arkitekto ng buhay ko. At ikaw ang pundasyon at vision ng tagumpay ko, Vanya. Sagot ni Arke. Ang chapter na ito ay nagtatapos sa kanilang professional summit. Ang susunod na chapter ay ang climax ng kanilang romantic journey. Handa na silang isara ang book ng single life at buksan ang book ng forever.
2 taon pa ang mabilis na lumipas. Si Arke Gremory ay 28 anyos na, isang highly sought after at award-winning architect. Si Vanya Altesa, sa edad na 28 anyos, ay isa ng titan sa Philippine real estate, matagumpay na CEO na may social conscience. Hindi lang bahay, kundi komunidad ang ginawa mo, sabi ni Jana, na ngayon ay senior editor na sa isang publishing house, habang nag-i-inspeksyon sila sa site. Ito ang legacy ko, Jana. Galing ako rito. Alam ko ang pakiramdam ng walang disenteng tirahan, kaya ang bawat blueprint ay may puso. Sagot ni Arke. Ang kanilang tagumpay ay hindi lang sa negosyo at propesyon. Ito ay naging inspirasyon sa buong bansa. Ang love story ng Hayres at ng scholar architect ay naging model ng social responsibility. Nagpatunay sila na ang yaman at talent ay dapat gamitin para sa kabutihan ng mas marami. Sa gabi ng turnover ceremony ng mga bahay, si Arke at Vanya ay nagkatinginan habang pinapanood ang mga pamilyang umiiyak sa tuwa. Si Arke ang nagdisenyo ng mga housing units na functional, safe, at environmentally sustainable, na may inspirasyon mula sa kanyang thesis. Si Vanya naman ang namahala sa funding, logistics, at government relations. Nag-collaborate si Arke at Vanya sa isang low-cost housing project para sa mga nangangailangan. Ang proyekto ay naging matagumpay at heartwarming. Ang Phase 1 ay itinayo sa isang lugar na malapit sa dating Sitio Kangkong. Kasama sa mga beneficiaries ang mga pamilya mula sa dating komunidad ni Arke na nagbigay sa kanila ng disenteng bahay at bagong buhay. Ang dedikasyon ni Arke at Vanya sa pagtulong ay walang kapantay. Arke, ang design mo ay perpekto. Vanya, alam mo na obligado akong magtrabaho sa Lumina na nag-iisip. Alam ko, kaya naman binili ng Altesa Group ang controlling share sa Lumina Design Studio. Miting-ngiti na sabi ni Vanya. Hindi na kita empleyado sa Altesa. Ikinasal lang ang Altesa Group at Lumina para magkokolabora tayo. Ang pangako ng pag-asa ay magiging joint project natin. Gusto kong magtayo tayo ng pangarap natin, hindi lang ng gusali. Tumawa si Arke, hindi makapaniwala sa galing ni Vanya sa corporate maneuver. Wala talagang makakapigil sa'yo, Vanya Altesa. Sige, deal, gagawin ko ang masterpiece ko. Doon nagsimula ang kolaborasyon ni Arke at Vanya. Ang Altesa Group ay lumago sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagiging mas ethical at community-focused. Sa gitna ng tagumpay ni Vanya, siya ay nagplano ng isang malaking proyekto, ang Pangako ng Pag-asa Low-Cost Housing Project. Ito ay isang visionary project na naglalayong magbigay ng disenteng pabahay para sa mga lower-income families. Ang timing ay perpekto dahil kailangan niya ng isang architect na may passion at real-life experience sa kahirapan. Arke, sabi ni Vanya sa isang private dinner nila, kailangan ko ang tulong mo. Ang Altesa Group ay magsisimula ng low-cost housing project. Gusto kong ikaw ang maging head architect nito. Ikaw lang ang taong nakakaintindi ng pangangailangan ng mga taong ito. Sa edad na 26, siya ay nagtapos bilang summa cum laude sa architecture at siya na ngayon ang isa sa pakamahibikang architect sa bansa. Ang kanyang thesis ay naging groundbreaking at agad siyang kinuha ng isang kilalang international architecture firm, ang Lumina Design Studio, na may focus sa sustainable development. Ang kanyang pagiging summa cum laude ay nagbigay karangalan sa Altesa Foundation at lalong nagpatunay sa kanyang dedikasyon. Samantala, sa corporate world, si Vanya ay nagpakita ng exceptional leadership at vision. Matapos dahan-dahang bawasan ni Don Silvano ang kanyang involvement dahil sa kalusugan, itinalaga si Vanya bilang CEO ng Altesa Group of Companies. Si Vanya ay 26 anyos din at siya ang isa sa pinakabatang CEO sa real estate industry. Ang kanyang thesis na may pamagat na sustainable and community-based housing design ay nakakuha ng atensyon ng Altesa Board of Directors. Ang design niya ay inspirasyon ng kanyang pinanggalingan, ang Sitio Kangkong. Ang kanilang trajectory ay patas at pantay. Pareho silang nakatuon sa paglago, si Arke sa kanyang propesyon
at si Vanya sa kanyang pamumuno. Ang chapter na ito ay tanda ng kanilang matagumpay na panakyat sa tagumpay, na binigyang kulay ng wagas na pag-ibig. Ang kanilang future ay nakaplano na, at malapit na nilang abutin ang kanilang pangarap na magkasama. 5 taon pa ang lumipas. Ang pangarap ni Arke ay tuluyan ng natupad.